website at www.winradio.com.ph. Winner! FYI. FYI. Winner ka dito! For your information. FYI. FYI. 107.5 Win Radio! Winner ka dito! Silip muna sa ating oras ang Philippine Standard Time. 15 minuto na lang, alas 8 na mga ka-winner, 7:45 at ang oras, hatid sa atin ang GSM Blue. Tara mag-GSM Blue, drink moderately. FYI. FYI. Ikaw kung gusto mo, drink moderate show. Habang mabatiin muna natin ang driver ng VLI number 465, si Dion De Leon. At syempre nga pala kay Boss RV, kay Chief Pole, at kay James Pangilinan. Ayan, maligayang araw ng pagtanda, belated. Happy birthday! James Pangilinan, isa po siyang driver ng VLI. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin ng mga bus at mga sakyang pang publiko, magandang umaga sa inyo. FYI. FYI. Oya, alam nyo ba, yung mga tiga dyan sa VLI Caloocan, na ang Pilipinas daw ay isa daw sa itinuturing na pinakamalayang bansa? FYI. FYI. Pwede nga! Yun na naman ang mga negative. Ayaw nyo bang makita na talaga ang Pilipinas umaarangkada? Ano nga ba naging dahilan mga ka-winner kung bakit nga ba daw nabanggit o nasabi na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalayang bansa? Bakit? Ay ganito lamang ang explanation niyan, na siya nga naman syempre pinagmalaki ng palasyo ng Malacanang. Dahil patuloy daw po tayong kinikilala ng international community, itong Pilipinas, itong bansa natin, lalo na po sa ilalim ng, yun may ganito, may ganong press release Lalong-lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy, bilang isa nga naman sa mga bansa sa buong mundo na may hindi matatawarang kalayaan sa politika at sibil. FYI. FYI. Pwede nga! Hindi mo man naranasan yan, ate? Ayon po kay Presidential Communications Operation Office Secretary Sonny Coloma Jr., ikinalugod umano ng Palasyo ng Malacanang ang pananatili ng Pilipinas sa kanyang pwesto pagdating nga naman sa pagpapahalaga sa politikal at sa kalayaang sibil. At ayon nga naman dito ka-winner sa report ng Freedom House, isa po itong pandaigdigang non-government organization na nakabase sa Washington DC sa Estados Unidos, kung saan po ako nakatira. Napanatili po ng bansa sa ika-4 na sunod na taon, 4 consecutive years, ang pwesto bilang isa sa 59 na bansang itinuturing na quote-unquote partly free sa buong mundo. FYI. FYI. Partly free. Kayo na magtagalog. Umaabot naman daw po kasi sa halos sa 175 bansa sa buong mundo ang isinasailalim sa survey nitong Freedom House mga ka-winner, kung saan natatangi lamang daw ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na nakapagtala ng grado na 3 o number 3 sa kategorya ng karapatang politikal o yung mga political rights na tinatawag at kalayaang sibil o yung civil liberty. FYI. FYI. Siguro isa na nga dito sa living proof yung sunod-sunod at kaliwat ka ng mga protesta. Oo. Political rights, sakop yun. Civil liberty, yung pagpoprotesta. Nega-nega.
Totoo naman, di ba? May papahayag ng mga mamamayan ang kanilang saloobin sa hindi magandang nakikita sa isang pamahalaan. That's civil liberty. Kaya pala sunod-sunod ang protesta natin dito. Siguro isa rin sa mga bansa na kabilang dito sa 59 na itinuturing na partly free sa buong mundo ay yung Thailand. Oo. Ano-ano pa ba yung mga bansa na may mga protesta ngayon? Kala nyo Pilipinas lang ha, hindi tayo nag-iisa. FYI. Ikaw ba ate, ikaw ba kuya na nasa sasakyan ngayon, naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay may hindi matatawarang kalayaan pagdating sa politika at sibil? FYI. FYI. Winner ka dito! Win Radio na para sumaya. Win Radio na para sumaya. Hola! Kung gusto mong sumaya, mag-Win Radio ka na. Win Radio na para sumaya.